Kamusta kaibigan? Halina at tayo ay maglakbay na puno ng kaalaman at aral. Mula sa mundo ng siyensya, hanggang sa kasaysayan, ating tatalakayin ang iba't ibang paksa na magpapalawak ng ating kaalaman, at magpapaningas ng ating kuryusidad. Kaya kung handa na kayong matuto, mag-relax at mag-enjoy lamang tayo. Tara, at atin ang simulan. Sama-sama tayong mag-explore, at matuto sa ating bagong talakayan. Ang unang yugto ng imperyalismong kanluranin. Ang Asya ay nakaranas ng mahabang panahon ng pananakop ng mga Europeo o kanluranin. Ang Pilipinas ay isa lamang sa maraming bansa na sumailalim at naapektuhan sa pananakop na ito. Maraming nagbago, at mayroon rin namang mga nanatili na lubhang nakaapekto sa kasaysayan at kasalukuyang panahon sa mga bansa sa Asya. Ang naganap sa panahong iyon ay tinawag na kolonyalismo at imperyalismo sa Asya. Ang unang yugto ng imperyalismong kanluranin, na naganap mula ika-16 hanggang ika-18 siglo, ay isang kritikal na panahon sa kasaysayan, kung saan ang mga bansang Europeo ay nagsimulang magpalawak ng kanilang kapangyarihan at impluwensya sa buong mundo. Ang panahong ito ay nagdulot ng malaking pagbabago sa mga kontinente ng Asya, Africa, at Amerika. Ang kolonyalismo at imperyalismo. Ang kolonyalismo ay ang pagsakop ng isang bansa upang pakanabangan ang mga likas na yaman nito. Habang ang imperyalismo naman ay ang pagpapalawak ng teritoryo upang magkaroon ng pandaigdigang kapangyarihan o world power. Ito rin ang pagkontrol sa pangkabuhayan at pampulitikang kaayusan ng iba't ibang bansa. Ang konsepto ng colonization ay tumutukoy sa pananakop ng isang teritoryo upang ipasailalim ito sa kapangyarihan ng dayuhang bansa. Ang mga layunin nito ay ang sumusunod: pangkabuhayan, mapalawak ang industriya at kalakalan ng mananakop na bansa, at matamasa ang hilaw na yaman ng nasakop na teritoryo. Panrelihiyon, palaganapan ang paniniwala ng mga Europeo sa isang Diyos, ang Kristyanismo, na magbibigay daan para kontrolin ang isip at damdamin ng nasasakupang bayan. Pagpapalawak ng kapangyarihan, makapagtatag ng base militar, at malawakang kolonya. Ito rin ay tumutukoy sa proseso ng pagbabahagi ng mga Europeo, at pagkakaroon ng kapangyarihang politikal, sa malalaking bahagi ng bansa na kanilang nasakop. Ang tatlong G ay ang sumusunod: God, para sa panrelihiyong layunin; gold, pagpapaunlad ng ekonomiya; at glory, pagpapalawak ng kapangyarihan. Ang unang yugto ng kolonyalismo at imperyalismo, sa Timog at Kanlurang Asya. Ang tatlong ruta ng kalakalan, noong unang panahon. Mula pa noong unang panahon, ay mayroon ng namamagitang kalakalan sa mga Europeo at Asyano. Ito ay naganap sa pamamagitan ng tatlong rutang pangkalakalan. Noong unang panahon, ang kalakalan ay hindi lamang isang paraan ng pagpapalitan ng mga produkto, kundi isa ring mahalagang mekanismo para sa pagpapalitan ng mga ideya, kultura, at teknolohiya. Ang mga ruta ng kalakalan ay nagsilbing mga daan na nag-uugnay sa iba't ibang sibilisasyon at nagdulot ng malaking pagbabago sa mundo. Hilagang ruta, o Silk Route. Ito ay nagmumula sa China, at dumaraan sa Samarkand at Bukhara ng gitnang Asya, hanggang sa Constantinople. Gitnang ruta, o Spice Route. Mula sa mga lugar sa Asya, ang iba pang mga mangangalakal ay tutungo naman sa baybay ng Syria, sa daang Golpo ng Persia. Timog Ruta, o Trans-Saharan Trade Route. Isang ruta ng kalakalan na dumadaan sa Sahara Desert na nag-uugnay sa Hilaga at Kanlurang Aprika. Ang tatlong ruta ng kalakalan na ito ay nagpakita ng kahalagahan ng kalakalan sa pag-unlad ng sibilisasyon. Ito ay nagdulot ng pagpapalitan ng mga produkto, ideya, at kultura na nagpayaman sa buhay ng mga tao at nagudyok sa pag-unlad ng ekonomiya at teknolohiya. Ang mga ruta ng kalakalan na ito ay nag-iwan ng pamana na patuloy na nakikita sa mundo ngayon. Mga dahilan na nagbunsod sa mga kanluranin na magtungo sa Asya. Ang unang yugto ng imperyalismong kanluranin, na naganap mula ika-16 hanggang ika-18 siglo,
ay isang panahon ng malawakang pagpapalawak ng kapangyarihan ng mga bansang Europeo sa iba't ibang panig ng mundo. Bago pa man ito, may mga pangyayari sa kasaysayan na nagbigay daan at nagkaroon ng malaking impluwensya sa mga motibo at pamamaraan ng imperyalismong ito. Ang krusada, bilang pauna. Ang krusada ay isang serye ng mga digmaang panrelihiyon na inilunsad ng mga Kristiyanong Europeo laban sa mga Muslim sa pagitan ng ika-11 at ika-13 siglo. Ang pangunahing layunin ng mga krusada ay upang mabawi ang Jerusalem at ang Holy Land mula sa kontrol ng mga Muslim. Ang ugnayan ng krusada at imperyalismo. Relihiyon bilang motibo. Ang krusada ay nagpakita ng malakas na pagnanais na palaganapan ang Kristyanismo. Katulad nito, isa sa mga pangunahing motibo ng unang yugto ng imperyalismong kanluranin ay ang pagpapalaganap din ng Kristyanismo sa mga bagong tuklas na lupain. Ang mga Europeo ay naniniwala na tungkulin nilang i-convert ang mga pagano sa kanilang relihiyon. Paghahanap ng kayamanan. Ang mga krusada ay nagbukas ng mga bagong ruta ng kalakalan at nagpakilala sa mga Europeo sa mga kayamanan sa silangan. Ito ay nagudyok sa kanila na maghanap ng mga bagong ruta patungo sa Asya upang direktang makipagkalakalan ng mga pampalasa, seda, at iba pang produkto. Pagpapalawak ng kapangyarihan. Ang krusada ay nagbigay ng karanasan sa mga Europeo sa pagpapalawak ng kanilang kapangyarihan sa ibang mga teritoryo. Ito ay nagturo sa kanila ng mga estratehiya sa pananakop at pagkontrol sa mga lokal na populasyon. Ang krusada ay nagdulot ng pagbubukas ng pakikipagkalakalan ng mga Europeo sa mga bansa sa silangan. Nakilala sa mga bansang Europeo ang mga produktong mula sa silangan, kung kaya't sila ay naghanap ng mga ruta upang makarating sa Asya. Ang krusada ay isang mahalagang pauna sa unang yugto ng imperyalismong kanluranin. Ang mga motibo, pamamaraan, at epekto ng krusada ay nagbigay daan sa mas malawakang imperyalismo sa mga susunod na siglo. Ang paglalakbay ni Marco Polo. Si Marco Polo ay isang Italianong adbenturerong mangangalakal na taga Venice, Italy. Siya ay nagsilbing tagapayo ni Kublai Khan, isang emperador sa China, ng dinastiyang Yuan. Siya ay kinalugdan at itinalagang maglakbay sa iba't ibang lugar sa Asya sa ngalan ng emperador. Noong 1295, bumalik si Marco Polo sa Italy, at doon inilimbag niya ang aklat na The Travels of Marco Polo. Inilahad niya rito ang mga nakita niyang magagandang kabihasnan sa mga bansa sa Asya, lalo na sa China, na inilarawan ang karangyaan at kayamanan, at kaunlarang taglay nito, na naging dahilan, kung bakit maraming Europeo ang namangha at nahikayat, na makarating at makipagsapalaran sa Asya. Ang ugnayan ng paglalakbay ni Marco Polo, at imperyalismo. Inspirasyon sa paglalakbay. Ang mga kwento ni Marco Polo tungkol sa kayamanan at karangyaan ng Asya, ay nagbigay inspirasyon sa mga Europeo, na maghanap ng mga bagong ruta ng kalakalan, patungo sa silangan. Ito ang nagtulak sa mga eksplorasyon, na nagresulta sa pagtuklas ng mga bagong lupain at ruta. Kaalaman tungkol sa Asya. Ang aklat ni Marco Polo, ay nagbigay ng mahalagang impormasyon tungkol sa kultura, ekonomiya, at politika ng Asya. Ito ay nakatulong sa mga Europeo, na magplano ng kanilang mga ekspedisyon, at estratehiya sa pananakop. Ang paglalakbay ni Marco Polo, ay isang mahalagang inspirasyon, sa unang yugto ng imperyalismong kanluranin. Ang kanyang mga kwento at kaalaman tungkol sa Asya, ay nagtulak sa mga Europeo, na maghanap ng mga bagong ruta ng kalakalan, at magtatag ng mga kolonya sa silangan. Ang Renaissance, bilang inspirasyon at daan, tungo sa pagpapalawak. Ang Renaissance, ay isang panahon sa kasaysayan ng Europa, na naganap mula ika-14 hanggang ika-16 na siglo. Ito ay isang panahon ng muling pagkabuhay ng interes, sa klasikal na kultura ng Greece at Rome, at nagdulot ng malaking pagbabago sa sining, panitikan, agham, at politika. Ang ugnayan ng Renaissance, at imperyalismo. Espiritu ng pagtuklas. Ang Renaissance,
ay nagdulot ng isang bagong espiritu ng pagtuklas at eksplorasyon sa Europa. Ang mga tao ay nagsimulang magtanong tungkol sa mundo, sa kanilang paligid, at naghangad na malaman ang higit pa, tungkol sa mga hindi pa natutuklasang lupain. Pag-unlad sa agham at teknolohiya. Ang Renaissance ay nagdulot ng malaking pag-unlad sa agham at teknolohiya, lalo na sa larangan ng paglalayag. Ang mga imbensyon tulad ng compass, astrolabe, at caravel, ay nagbigay sa mga Europeo ng kakayahan na maglayag sa malalayong lugar, at magtuklas ng mga bagong ruta ng kalakalan. Humanismo, at individualismo. Ang Renaissance, ay nagpahalaga sa humanismo at individualismo, na nagtulak sa mga Europeo, na maghangad ng personal na tagumpay at kapangyarihan. Ito ay nagudyok sa kanila, na magpalawak ng kanilang impluwensya, sa ibang mga teritoryo. Naging inspirasyon din ng mga mangangalakal ang Renaissance. Ang pagbuhay muli sa mga magagandang tradisyon at kultura, ng mga sinaunang Griego at Romano, ang sentro ng panahon na ito, at naging dahilan na naging maunlad ang ekonomiya. Sa larangan ng eksplorasyon, binigyang sigla ng panahong ito, ang mga manlalakbay na galugarin ang mundo. Ito ang panahon, na nabuhay muli ang interes ng mga mamamayan sa kalikasan ng tao. Bunga nito, nakilala ang mga taong may kakayahan sa iba't ibang larangan. Napalitan ito ng makaagham na pag-iisip, mula sa paniniwala sa mga pamahiin. Masasabing ang pangunahing interes, ay labas sa saklaw ng relihiyon. Sa panahon ng Renaissance, ay natuon ang interes ng tao, sa estilo at disenyo ng pamahalaan, sa edukasyon, sa wastong pag-uugali, at sa paggalang ng pagkatao ng isang individual, na ito ang binigyang pansin ng Renaissance, kaya hindi nakapagtataka, na maraming pagbabago sa sining at agham. Ang Renaissance, ang nagbukas ng daan sa pagbabago, sa larangan ng kalakalan at negosyo, kaya umusbong ang rebolusyong komersyal, na nagdulot ng mga pagbabago sa gawang ekonomiya. Ang Renaissance, ay isang mahalagang inspirasyon at daan, tungo sa unang yugto ng imperyalismong kanluranin. Ang espiritu ng pagtuklas, pag-unlad sa agham at teknolohiya, at pagpapahalaga sa humanismo at individualismo, ay nagtulak sa mga Europeo, na magpalawak ng kanilang kapangyarihan, at impluwensya sa buong mundo. Ang pagbagsak ng Constantinople, bilang daan tungo sa eksplorasyon. Ang Constantinople, ay ang kabisera ng Imperyong Byzantine, na dating silangang bahagi ng Imperyong Romano. Ito ay isang mahalagang sentro ng kalakalan at kultura, sa pagitan ng Europa at Asya. Noong 1453, ang Constantinople, ay bumagsak sa kamay ng mga Turkong Muslim. Ito ay isang malaking dagok sa mga Kristiyano sa Europa, dahil nawala sa kanila ang isang mahalagang sentro ng kalakalan at kultura, at naputol ang kanilang direktang ruta, patungo sa Asya. Dahil sa pagbagsak ng Constantinople, kinailangan ng mga Europeo na maghanap ng ibang ruta patungo sa Asya, upang makipagkalakalan. Ito ang nagtulak sa kanila, na maglayag sa mga karagatan, at tuklasin ang mga bagong lupain. Epekto ng pagbagsak ng Constantinople, sa unang yugto ng imperyalismong kanluranin. Paghahanap ng bagong ruta. Ang pagbagsak ng Constantinople, ang nagudyok sa mga bansang Europeo, na maghanap ng bagong ruta patungo sa Asya. Paggalugad sa mga bagong lupain. Sa paghahanap ng bagong ruta, natuklasan ng mga Europeo, ang mga bagong lupain tulad ng Amerika, na nagbukas ng mga bagong oportunidad para sa kalakalan, at pagpapalawak ng kanilang imperyo. Paglakas ng merkantilismo. Dahil sa mga bagong lupain at ruta ng kalakalan, lumakas ang merkantilismo sa Europa, na nagtulak sa mga bansang Europeo, na magpaligsahan sa pagkontrol sa mga teritoryo at kalakal. Ito ang nagsilbing rutang pangkalakalan mula Europa patungong India, China, at iba pang bahagi ng silangan, na napasa kamay ng mga Turkong Muslim, noong 1453. Lumakas ang mga Turkong Muslim at sinakop ang Jerusalem, habang nanganib ang Constantinople, na kalaunan ay bumagsak din sa kamay ng mga mananakop. Kaya humingi ng tulong ang emperador ng Constantinople, para labanan ang mga Turkong Muslim, at mabawi ang Jerusalem.
Ang naging resulta ay ang ganap na pagkontrol ng mga mananakop na Muslim sa mga ruta ng kalakalan mula sa Europa patungong Asya. Ang mga kalakal na nakukuha sa Asya ng mga Italyano ay dinadala sa kanlurang bahagi ng Europa, tulad ng Portugal, Spain, Netherlands, England, at France. Ang papel ng merkantilismo. Ang merkantilismo ay isang sistema ng ekonomiya na naglalayong paramihin ang yaman ng isang bansa sa pamamagitan ng pagkontrol sa kalakalan. Sa ilalim ng merkantilismo, ang yaman ng isang bansa ay sinusukat sa dami ng ginto at pilak na mayroon ito. Mga pangunahing prinsipyo ng merkantilismo. Pag-angkat ng mga hilaw na materyales. Ang mga kolonya ay nagsisilbing tagapag-supply ng mga hilaw na materyales sa mga bansang Europeo. Pag-export ng mga yaring produkto. Ang mga bansang Europeo ay nagpoproseso ng mga hilaw na materyales, at nagbebenta ng mga yaring produkto sa mga kolonya, at iba pang bansa. Ang pagbagsak ng Constantinople ay isang mahalagang pangyayari na nagbigay daan sa unang yugto ng imperyalismong kanluranin. Ang pangyayaring ito ay nagtulak sa mga Europeo na maghanap ng bagong ruta patungo sa Asya na nagresulta sa pagkatuklas ng mga bagong lupain at paglakas ng merkantilismo. Ang merkantilismo ay isang mahalagang bahagi ng unang yugto ng imperyalismong kanluranin. Ang sistemang ito ang nagtulak sa mga bansang Europeo na manakop ng mga bagong teritoryo upang makakuha ng mga hilaw na materyales at magkaroon ng pamilihan para sa kanilang mga yaring produkto. Pagkakaroon ng favorable balance of trade. Ito ay nangangahulugan na mas malaki ang halaga ng mga produkto na inaangkat kaysa sa mga produktong iniluluwas. Pagkontrol ng kalakalan. Ang mga bansang Europeo ay nagtatag ng mga regulasyon at batas upang kontrolin ang kalakalan sa kanilang mga kolonya. Ang ugnayan ng merkantilismo at imperyalismo. Motibasyon sa pananakop. Ang merkantilismo ang nagtulak sa mga bansang Europeo na manakop ng mga bagong teritoryo upang makakuha ng mga hilaw na materyales at magkaroon ng pamilihan para sa kanilang mga yaring produkto. Ang mga bansang Europeo ay nagpaligsahan sa pagkontrol sa mga teritoryo at kalakal. Pagpapalakas ng kapangyarihan. Sa pamamagitan ng pagkontrol sa kalakalan, at pagkuha ng mga likas na yaman, lumakas ang ekonomiya at kapangyarihan ng mga bansang Europeo. Pagkakaroon ng mga kolonya. Ang mga kolonya ay nagsilbing tagapag-supply ng mga hilaw na materyales at pamilihan para sa mga yaring produkto ng mga bansang Europeo. Paggalugad at pagtuklas ng mga bansang kanluranin. Pinangunahan ng Spain at Portugal ang paghahanap ng mga ruta. Maraming manlalayag na Europeo ang naglakbay, ngunit ang pinakamahalaga sa lahat ay ang paglalakbay ni Vasco da Gama, sapagkat nalibot niya ang Cape of Good Hope. Ang dulo ng Africa, na siyang nagbukas ng mga ruta patungong India, at sa mga ilang sakop nito, ang naging isa sa mga mahahalagang lugar para sa nabigasyon ng mga manlalayag na Europeo sa paglalakbay patungo sa mga bansa sa Asya. Matapos mabuksan sa publiko ang mga ruta, nagpaligsahan ang mga bansa tulad ng Germany, England, Russia, at Amerika. Nakilahok din ang Spain at Portugal, maging ang Netherlands. Ang layunin ng naturang paligsahan ay upang matukoy at mabigyang parangal ang pinakamahusay at malakas sa mundo, sa pamamagitan ng pagpapalawak ng teritoryo o lupaing sakop. Nanguna ang Portugal at Spain, na naging matindi ang pagpapaligsahan sa paggalugad at pagsakop sa mundo. Sa matinding tunggalian ng dalawang bansa, namagitan ang Papa ng Simbahang Katoliko, para maiwasan ang sigalot na maaaring mauwi sa digmaan. Taong 1474, nagtalaga ng line of demarcation o hangganan, kung saan lamang pwedeng dumaan at maglayag ang dalawang bansa, sa pagtuklas at paggalugad sa mundo. Ayon din sa kasunduang Tordesillas, ang Portugal ay maggagalugad sa bandang silangan, samantalang ang Spain naman ay sa kanlurang bahagi. Ang mga bansang Portugal at Spain ay nanguna sa pagtuklas ng mga bagong ruta at lupain, dahil sa kanilang lokasyon sa Iberian Peninsula,
na malapit sa mga ruta ng kalakalan, patungo sa Afrika at Asya. Sumunod din ang mga bansang England, France, at Netherlands, sa pagtatag ng mga kolonya at trading post, sa iba't ibang bahagi ng mundo. Epekto ng unang yugto ng kolonyalismo. Maraming mahahalagang epekto ang unang yugto ng kolonyalismo. Katulad ng mga sumusunod, ang mga nailunsad na eksplorasyon, ay nagbigay daan sa malawakang pagkakatuklas sa mga lupaing hindi pa nagagalugad, at mga sibilisasyong hindi pa natutuklasan. Napalakas at napaigting din ng eksplorasyon, ang ugnayan ng mga bansa sa silangan at kanluran. Sumibol ang makabagong pamamaraan at teknolohiya, sa heograpiya at paglalayag. Nagdulot din ng maraming suliranin sa mga bansang nasakop, tulad ng pagsupil sa kasarinlan, paninikil, at pananamantala sa likas na yaman. Pagbabago sa ekosistem ng daigdig. Ang unang yugto ng imperyalismong kanluranin, mula ika-15 hanggang ika-18 siglo, ay nagdulot ng malaking pagbabago sa mundo. Ang mga motibo tulad ng paghahanap ng mga bagong ruta ng kalakalan, pagpapalaganap ng Kristyanismo, at pagkakamit ng kayamanan at kapangyarihan, ang nagtulak sa mga bansang Europeo, na magpalawak ng kanilang impluwensya, sa iba't ibang panig ng mundo. Paano nakaapekto ang imperyalismo sa pagbuo ng ating mundo ngayon? Ano ang mga responsibilidad natin, sa pagharap sa mga pamana ng kolonyalismo? Ang pag-unawa sa unang yugto ng imperyalismong kanluranin, ay hindi lamang pag-aaral ng kasaysayan, kundi pag-unawa rin sa ating kasalukuyan, at pagpanday ng mas makatarungang kinabukasan. Hanggang sa muli, maraming salamat sa panonood.